at niloko ako. Ng best friend ko at ng first boyfriend ko. So yeah, this is my high school love story. Pero bago ang lahat, gusto ko munang i-describe yung sarili ko. Well, sabi nila, maganda daw yung skin ko. May mahaba naman akong pilik mata, kaya feeling ko isa yun sa best asset ko. Medyo matangkad naman ako, 5'3", at balingkitan din. Kumbaga, sa kaseksihan ng araw, ay may bubuga naman ako. Pagdating din naman sa pag-aaral ko, hindi naman ako nagpapahuli kahit papaano. Kaya nga heart, very unforgettable talaga ang high school life ko. Medyo nga lang man-hater ako kasi lumaki akong nakikita kung paano saktan ng tatay ko ang nanay ko. Kaya naman, ilang talaga ako sa mga kalalakihan nung araw. Pero dahil sa school activity, minsan kailangan kong mag-participate bilang grupo. Ay, okay. Speaking of grupo, dyan nga mag-uumpisa ang lahat. Nako heart. Iniisip ko pa nga lang, medyo naiinis ako pero may kilig. Di ko ma-explain. Heart. Third year high school nga kami noon at sa subject naming TLE. Isa sa kinaiinisan ko minsan kasi lagi na lang group projects. Lagi na lang kami nag-grupo-grupo. Dahil nga 4 sections kami nung araw, yung teacher namin nag-decide na i-mix groupings na lang ulit kami. Kaya naman, nag-start na kami nun mag-groupings. Sa dami pa naman namin, kahit kakilala ko na ang lahat, kahit nakikita ko na familiar na ako sa mamukha nila, may kaba pa rin sa dibdib ko kapag ganito. Pero dahil nga kailangan namin gawin yung project activity, wala rin kaming nagawa. Sa dami naming magkakagrupo, andun yung campus crush. Hindi naman ako nagwagwapuhan. Ano kaya nakita nila doon? Yun ang nasa isip-isip ko heart. Well, sabi nila, matangkad daw, matangos daw ang ilong, naggigitara, magaling daw sa math, yun lang, gwapo na para sa kanila. So, kada oras ng TLE subject namin, nag-uusap-usap kami at nagpaplano. Nakakairita kasi yung campus crush daw na yun. Nakalimutan kong kagrupo pala namin. Ayun, nagpapasikat. Ang dami ba namang suggestions? Nakakainis. Napakapabibo. Hindi namang kagwapuhan. Anyway, yung project pala namin tungkol sa recycle. Pero hindi lang basta-bastang recycle dahil kailangan naming gumawa ng napakaraming output. Dahil kailangan naming i-example yon sa mga batang nag-aaral sa elementary school. Kailangan from grade 1 hanggang grade 6, maturuan namin sila about recycle. Dahil nga doon, every weekends, nagmi-meet kaming lahat para makagawa lang ng recycle materials. Nakalimutan ko palang sabihin na yung best friend ko palang si Danica ay ka-member din namin. Habang nag-uusap-usap nga kami, siya din yung nakaisip na why not mag-partner na lang? By partner na nga lang daw para mas mabilis kapag magdi-discuss, magtuturo kami sa mga elementary. Kaya oo, nag-agree kaming lahat kasi may point nga naman. Nagbunot-bunutan na nga kami, gumupit ng papel si Danica at sinulatan ko ng mga numbers 1 hanggang 6. Nagdadasal ako na makapareha ko si Danica na lang mismo, kaya itong iba kong kakilala. Nagsimula na nga kami magbunot-bunutan ng numbers at kalahin mo yun. Number 1 yung nakuha ko. Kaya hinihintay ko sila kung anong mga number yung mga nakuha nila. Inaabangan ko si Danica kung number 1 din nga ba para partner na lang kami. Tapos nga ayun, may narinig na lang akong sumigaw ng, okay, I'm number 1. Woo! Who's my other number 1? Hindi nga ako agad nakapagsalita o hindi rin nakagalaw.
Hindi ko din naman alam anong feelings ko sa mga oras na yon kasi nga, hate ko yung lalaking yun. So, habang busy yung mga magkakapartner, ako, ayun, hindi din ako makagalaw. Tapos, biglang lumapit sa akin si Danica. Sabay-sabing, "Oh, Baning, sinong partner mo?" Dun pa lang ako ulit na tauhan. Tapos, nakita ko pang papalapit na sa akin yung feeling famous na yun. Tapos sabi niya, "Number 1 ka ba?" Sasagot sana ako pero naunahan na ako ni Danica. Sabi niya, oo, number 1 siya. Humarap siya sa akin. Tapos sabi niya, "Ayos, number 1 ka pala eh. Partner tayo, appear." Inirapat ko nga siya. Ay nako, I don't know. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam ang rason kung bakit nahirapan ko. Pero wala eh. Natural reaction ko yun. Pasalamat na lang ako at nag-ring na yung bell namin. Uwian na. Pero habang pauwi ako, habang naglalakad at pagdating sa bahay, dumiretso ako agad sa kwarto ko. Kinuha ko yung unan. Sabay sabi kong, "Hay nako! Bakit kasi sa dami-dami pang magiging partner ko? Yung mayabang pa na yun." Nagigil talaga ako. Kada nga nagmi-meet kaming mga grupo, wala akong pinapakitang reaksyon. Baka kasi isipin niya na lahat ng babae may gusto sa kanya. Duh! Asa siya. Halos nga matapos na namin yung ginagawa naming project. Nakagawa na rin nga kami ng mga trash cans na may covered at kung ano-ano pa. Okay, fast forward. Last meet up na namin dahil kinabukasan, kailangan na namin pumunta sa school kung saan doon kami naka-assign para magturo. Kung kailan patapos na, malapit na eh, tsaka naman lumapit siya sa akin. Alam mo ba yung feeling na habang nakikita mo yung isang tao, kumukulo na yung dugo mo? Nasa harapan ko na siya, sabi niya, "Hi, Baning name mo right? Ako si Mark." May pa-handshake pa nga ang loko. Sabi ko naman, "Savannah." Alam mo ang tumatawag lang sa akin na Baning, mga ka-close ko lang. Sa tonong ang lamig-lamig ko. Sabi niya naman, "Alam ko naman na Savannah ang pangalan mo pero Baning gusto kong itawag sa'yo. Close naman tayo, di ba?" Sabi ko, "Ha? Anong close?" Sabi niya, "Oo, close tayo. Tingnan mo nga oh. Magkalapit lang tayo. O, di ba close?" Sabay nagtawanan yung mga kagrupo namin. Hindi ko naman kasi alam na nakikinig pala sila sa amin. Habang si Danica naman na nasa gilid ko, ayun, kilig na kilig. Kaya ayun, sa pangalawang pagkakataon, nairapan ko na naman siya sabay sabing, "Haha, corny." So dahil last day na nga namin yun ng meetings dahil kinaumagahan, kailangan na namin mag-perform. Nag-usap-usap kami kung anong oras magkikita kinaumagahan. Late na rin kasi kaya nag-decide na kami mag-uwian. Habang naglalakad kami ni Danica, ayun, panay ang tukso sa akin. Sabi niya, "Bes, anong namamagitan sa inyo ni Mark?" Sabi ko naman, "Ha? Anong namamagitan? Ni hindi ko nga kakilala yung tao." Tapos tumahimik na lang si Danica. Pag uwi ko naman sa bahay, habang magsasaing na sana ako, may na-receive akong text. Sabi, "Hi Baning. Hindi naman naka-register yung number, kaya sino kaya to?" Tanong ko sa sarili ko. Nireplyan ko nga, sabi ko naman, "Who you?" "Biruin nyo yun, ang bilis naman mag-reply." Sabi niya, "Nakauwi ka na ba?" Papunta na naman sana yung inis ko that time. Sabi ko ulit, "Who you? Do I know you?" Ang bilis ng reply. "Si Mark to." Sa isip-isip ko, paano kaya nito nakuha number ko? Tapos biruin mo yun, nag-ring agad yung cellphone ko. Hindi ko alam kung sasagutin ko pero sabi ko, bahala na nga. Pagkasagot ko, sabi niya, "Hello?" Sagot ko agad, "Hoy,
Paano mo naman nakuha number ko? Sabi niya, kay Danica. Kailangan kasi natin mag-usap tungkol dun sa topic natin na ituturo bukas. Hindi na kasi tayo nakapag-usap kanina. Sabi ko naman, ganun ba? Sige, ano bang sasabihin dapat? Sabi niya, okay lang ba na mag-meet tayo sa may burgeran na lang? Mas mabilis kasi mag-usap kapag personal. Nagdadalawang isip ako kasi hindi pa nga ako nakakapagsaing. At hindi ko din naman alam kung papayagan ako ni nanay. Sabi niya, gusto mo bang sunduin na lang kita? Nagulat ako. Sabi ko sa isip ko, parang di naman nag-iisip tong lalaking to. Pupunta dito sa bahay, anong iisipin ng tatay ko at ng nanay ko? Kaya sabi ko, siya, sige. Mamaya na lang, mga bandang 6. So pag off namin ng tawag, ayun, dali-dali akong nagsaing ng kanin. Naghugas na rin ako ng mga hugasin na plato na nandun sa lababo. Sakto, nanunood si nanay ng balita. Busy kay Mike Enriquez. Buti na lang talaga, 24 oras na kasi. Ayaw ni nanay ng naiistorbo yung panunood niya. Sabi ko, Nay, kailangan naming tapusin yung topic namin. Bukas na kasi kami magtuturo sa elementary. Diyan lang oh, sa may malapit. Diyan lang kami sa may burgeran, Nay. Sabi ni nanay, sino kasama mo? Si Nay, yung partner ko. Tsaka, pengin na rin ng 15 mo. Kasi baka magutom ako doon. Bili na lang din ako ng solo burger. Pagkaabot nga ni nanay ng 15, ayun. Minessage ko agad si Mark, sabi ko, OTW. Tapos nag-reply siya sa akin ng smiley. Pagdating ko doon, may burger na. Meron na ring soft drinks. Sabi niya, oo, merienda muna tayo. Sabi ko naman, magkano ba yan? Sabi niya, wag na, libre ko na yan. Aba, sino ba naman ako para hindi tumanggap ng libre? Siyempre, dapat laban agad. Kaso, galing sa kanya. Sa isip-isip ko na naman baka isipin nito na may crush ako sa kanya. Pero sa huli, siyempre, gutom na sabi ko, o sige na nga. Sabi niya, upo ka na. Unang kagat na sana Tapos bigla siyang nagtanong, may boyfriend ka na ba? Inirapan ko na naman siya, sabi ko, paki mo ba? Ito naman, tinatanong lang sabi niya. Sabi niya pa, wala kasi akong girlfriend. Tapos, sagot ko naman, tinatanong ko ba? Sabay uminom ako ng soft drinks. Sabi ko, alam mo, kay dami-dami mong babae tapos sasabihin mo wala kang girlfriend. Sabi niya, naku, wala akong girlfriend. Wala ako nagiging girlfriend. Puro lang yun mga kaibigan. Tumahimik ako. Busy ako sa pagkain Nag-usap kami sa anong part yung i-discuss niya at kung ano naman yung sa akin. Nung patapos na, sabi niya, alam mo ang cute mo. Sabi ko naman, matagal ko nang alam no. Sabi niya, hindi nga, seryoso ako, ang cute po. Lalo na kapag nakasmile ka. Namula naman ako. Namula yung pisngi ko. Pero dapat hindi. Nung pauwi na kami, sabi niya, okay lang ba kung ihahatid kita? Siyempre, humindi ako. Kasi pag may nakakita sa amin, lalo na sa akin, ako, pag-chichismisan ako. Lalo na ni Aling Pasing, naku, lagi yun sa may kanto. Sa may tindahan ni Aling Beng. Pag nakita ako noon na may kasama, sa buong baryo, ako ang magiging topic nila. So fast forward, kinaumagahan, natapos na namin magturo. Napasa na din namin yung mga projects namin. Sabi ko, hay, salamat. Balik na sa normal na buhay. Tapos, one day lang One day lang yung pagitan. Bigla na lang. Tinawag ako ni Danica. Sabi niya, ayan, Baning, may nagpapabigay ng letter.
Sa ingay ba naman niya, narinig ng buong klase namin. Tapos inaasar na din ako ng mga classmates ko. Pagtingin ko sa letter, galing kay Mark, may nakasulat na, "Can you be my partner for our JS prom?" Biglang bumilis yung heartbeat ko. Plus, tinutukso na ako ng mga classmates ko. Mga unggoy talaga. Hindi ako agad sumagot sa letter, nag-iisip ako. Tsaka, ang dami na ring message sa akin, 2 months pa naman bago ang prom. Kaya, pinagsawalang bahala ko muna. Hanggang sa, ayun, one day, pumunta siya sa room namin. Sabi niya, "Pwede ba tayo mag-usap?" Sabi ko, "Ha? Bakit?" Lumabas kami sa may canteen. Sabi niya, "Pwede ba ako manligaw sa'yo?" Sabi ko naman, "Bakit?" Nakadalawang bakit na ako. Sabi niya, "Basta, liligawan kita." Hindi ako agad nakasagot. Tapos bigla siyang umalis. Ako naman si Tulala, ayun, nakaupo pa rin doon sa may kantin. Buti na lang dumating si Danica. Sabi niya, "O Baneng, ano nangyari sa'yo? Ba't di ka dyan kumikibo?" Sabi ko, "Wala." Tapos tumingin ako sa paligid. Nakita ko doon si Mark. Tapos tumingin sa akin si Danica. Sabi niya, "Anong pinag-usapan nyo?" Sabi ko naman, "Ewan ko ba? Di ko alam, Danica. Gustong mangligaw eh." Tapos hindi kumibo si Danica. Kinagabihan, hindi talaga ako makatulog. Nag-iisip ako kasi totoo ba tong mga nangyayaring to? Hindi ko gets eh. Habang busy ako mag-isip, biglang nag-ring yung cellphone ko. Pagkatingin ko, si Mark tumatawag. Sinagot ko. Sabi niya, "Hello. Partner kita sa prom." "Oo." Sabi ko. Tapos shucks. Bakit ako nag-oo? Habang palapit ng papalapit ang prom, pabilis din ang tibok ng puso ko. Hindi ko talaga alam bakit ako nag-oo. Sinabi ko yun kay Danica. Sabi ko, "Bes, pumayag ako kay Mark na maging partner. Tsaka pumayag din akong ligawan niya." Sabi ni Danica, masaya siya sa akin. Masaya siya para sa akin. Kasi alam niya naman hater ako. So, yung naging routine namin, lagi akong pinupuntahan ni Mark. Minsan, kasama ko si Danica. Minsan naman, pinapahatiran niya ako ng kung ano-ano. Parang 3 na kaming magbe-best friend. Magkasama kami palagi sa kantin, mag-snack, mag-uwian, sabay kami naglalakad. Kaya habang tumatagal, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Sabi ko kay Danica, "Bes, feeling ko talaga, eto na yun, in love na ako." Si Danica naman, kilig na kilig. Kasi talaga namang parang si Danica din yung naging tulay namin eh. Siya yung taga-abot ng letters, tsaka kung ano-anong surprise na ginagawa ni Mark para sa akin. Hanggang dumating ang prom namin. Ang bilis ng puso ko. Sobrang bilis. Kala mo, uminom ako ng 3 tasang kape. Nag-message ako kay Danica. Sabi ko, "Danica, nag-prepare na ako. Ikaw?" Sabi niya, "Oo, bes. Nag-aayos na rin ako. Message mo ako kapag papunta ka na sa venue." Tapos sabay sabi niya, "Bes, huwag mong kalimutan na i-message mo ako pag papunta ka na sa venue. Kasi i-message ko din si Mark." "Okay," sabi ko. Hindi kasi nagre-reply sa akin si Mark eh. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Hindi, busy lang yun mag-prepare. Kakausap ko lang dun kanina eh." Sabi niya nag-aayos na daw siya. "Kaya message mo ako, bes ha, pag papunta ka na."
Sabi ko, okay. Oo. Pagdating namin sa venue, doon sa may entrance, inaantay na pala ako ni Mark. Pero alam mo, balak ko siyang sagutin this night eh. Nakatayo siya doon sa may gilid, may hawak na bulaklak. Papalapit ako sa kanya, sabi niya sa akin, "Hi, Baning. You look so beautiful tonight." Sabay abot sa akin ng flowers. Pumasok na kami sa loob. Habang ako, ayun, kilig na kilig. Namumula yung pisngi ko kahit may makeup naman. Pagdating namin doon sa loob, andun na rin si Best. Sabi ko, ang ganda talaga ng best friend ko. Tapos, sabi niya rin, "Nako naman Baning, mas maganda ka." Noong nakaupo na kami, sabi niya sa akin, "Baning, may gusto sana akong sabihin eh." Sabi ko, "Ano yun?" Sabi niya, "Wag na nga lang, susunod na lang." Nung nagsayaw kami, sobrang saya ko kasi first time namin magkahawak ng kamay. First dance ko rin siya. Sabi niya sa akin, "Promise, ang ganda mo tonight." Nakasmile na lang ako at habang palalim ng palalim yung gabi, makailang ulit din kaming sumayaw. Ako naman, ayun, kinakabahan. Tapos, nandun na kami sa upuan. Sakto. Nagsayaw lahat nung mga kasama namin sa lamesa. Sabi ko, "Mark." Sabi niya, Sabi ko, "Mark, sinasagot na kita." Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, "Salamat Baning." Sabi niya. Tapos, biglang nag-I love you. Yun yung first time kong makarinig ng I love you galing sa ibang tao. Sobrang nakakakilig. Hindi mo mai-explain kung ano yung talagang emotion o feelings na nararamdaman mo. Basta ang alam mo lang, masaya ka. Nakalipas ang maraming buwan, masaya kami at marami nang napag-usapan about sa kung anong kukunin na kurso sa college, saang school, at kung ano-ano pa. 4th year na kami at habang papalapit ang graduation, feeling ko something's off. Kasi parang na-busy na masyado si Mark. Madalang na din ang pag-text sa akin, parang biglang nanlamig. Hindi na din kami sabay pumunta sa kantin. Feeling ko iniiwasan niya ako. Bago ang graduation, kinausap ko siya. Pinuntahan ko siya sa room nila. Sabi ko, "Bakit parang iniiwasan mo ako? Hindi ka na nagtitext. Hindi ka na nagpaparamdam." Sabi niya, "Hindi. Nabisi lang talaga." Hindi ako umimik. Bumalik na lang ako sa classroom. Parang gusto ko na lang umiyak. Hinahanap ko yung Mark na maligalig, palabiro, at sobrang ingay. Sabi ko kay Danica, "Best, feeling ko may problema si Mark." Sabi niya naman, "Naku, baka nafe-feel mo lang yan, nag-overthink ka." Sabi ko, "Hindi. Kasi nagbago na siya eh." Sabi naman niya, "Naku Bes, itigil mo yan. Graduating students tayo kaya medyo busy lang talaga." Kaya oo, sumang-ayon ako. Sabi ko, "Sige na nga, baka ka nga nag-overacting lang ako." Last month, before graduation, nagpa-practice na kami. Ewan pero I really feel weird. Something's really off. Lahat naman ng students nasa court para mag-practice. Pero parang yung mga pa ako, gusto akong dalhin sa room ni Mark. Kaya nagpasama ako sa mga classmates ko. Hindi ko rin kasi makita si Danica. Kanina pa ako naghahanap. Habang papalapit na kami sa room nila, iba din yung kaba ng dibdib ko. Di ko alam, ang weird. Pagtapat namin sa bintana,
Parang gusto ko na lang umiyak. Gusto ko sanang sumigaw. Pero, pinigilan ko yung sarili ko. Hinawakan ako ng 2 classmates ko. Niyakap nila ako. Napaatras ako dahil sa nakita ko dahil si Danica. Nasa kwarto, nasa room, nasa classroom ni Mark. Magkayakap sila. Umiiyak si Danica. Hindi ko alam anong nangyayari sa kanila pero sapat na ang nakita ko para mapagdugtong-dugtong ko yung pagbabago niya sa akin. Graduation day na namin. Minessage ako ni Mark at din Danica. Nag-e-explain sila sa akin pero ayokong makinig. After ng graduation rites namin, umalis ako agad. Nagbakasyon ako sa kapatid ko sa Maynila. Tapos, nabalitaan ko naman na si Danica buntis. Ang daming message, ang daming missed calls ni Mark. Pero wala akong pakialam. Lumipas pa ng ilang buwan. May natanggap ulit akong message. Galing kay Bess. Sabi niya, "Hi Bess, bibinyagan na namin si baby. Sana makadalo ka. Ninang ka ha." Siyempre, hindi ako pumunta. Ilang taon pa ang nakalipas. Nurse na ako ngayon. Nurse at masaya sa isang private company. Sa social media naman, nababalitaan ko na si Mark at Danica hiwalay na. Hindi naging maganda yung pagsasama nila. Si Mark kasi, balita ko, masyadong naging mabisyo. 3 na yung anak nila. Tapos one day, may natanggap na naman akong message galing kay Danica. Sabi niya, "Bess, alam kong nababasa mo yung message ko. Please, sorry Bess. Sorry talaga." Hindi ako nag-reply at wala akong time mag-reply. Mas pinili ko na mas tumahimik at mag-move on, maging masaya at mag-improve. Wala na sa akin yun. Wala akong hinanakit sa ginawa nila. Dasal ko na lang, sana mag-ayos sila o ayusin nila ang sarili-sarili nilang buhay. Kaya heart, ang isa sa realizations ko ay ang may mga pagkakataon na ang sitwasyon ay nangyayari dahil nililigtas tayo ng Diyos para mailagay sa mas maayos na kalagayan. Ngayon, 36 years old na ako. May 4 na anak sa asawa kong doktor. Thank you for sharing my stories and God bless. Love, Banings.